Uso na ba ang bentahan ng franchise? Alam nyo ba na simula nung binenta ng Terra Firma, 3 franchises kaagad ang nagbabalak umexit sa PBA. Sa maniwala kahit sa hindi, isa po dito ang Northport. Alam ko na agad ang naisip nyo, parang imposible naman. Kasi ang Northport powered by SMC, diba? Bakit ngayon parang ibebenta na? Dagdag panis no badwa, magkakaroon din daw ng bagong CEO ang Northport. At ang CEO pa na to, mayaman pero ang buhay medyo hindi related sa basketball o hindi masyadong fan nito. Ang tanong, bakit kaya ibebenta ng Northport ang kanilang franchise? Mukhang marami tayong pag-uusapan tungkol dito Maverick Ahanmisi matatamaan sa posibleng kaunting changes na gagawin ng Ginebra next conference. At hindi lang daw si Ahanmisi. Sino-sino pa kaya sila? Tara, pag-usapan agad natin. Ang balitang to ay lumabas kahapon lang. Si Snow Badwa kasama ng Spin ay may nakausap mismo na isang tao na nasa posisyon at napag-alaman na ibebenta na palang Northport franchise. Bakit? At sino ang bibili? Ang unang dahilan umano ay ang financial stability. Parang wala lang pinagkaibang rason nila sa ibang teams na pa-exit na rin. Matatanda na inuulit sa social media yung kay David Deponso na mas gusto pang maglaro sa MPBL kaysa PBA. Bakit hirap sila magpasahod kung SMC ang nagmamay-ari niyan? Isipin yung mabuti mga koys, kung ibebenta nila yan, paano pa sila makakakuha ng mga players? Lingid po sa inyong kaalaman, ang Northport ay hindi naman talaga buong sakop ng SMC. 43% lang ng properties dyan ang pagmamay-ari ni Ramon Ang dahil siya ang nasa likod ng Manila North Harbor Incorporation, ang korporasyon na kung saan ay kinabibilangan din ng Northport. Kaya nila nasabi na si Ramon Ang yung may-ari. In fact, mas malaki ang portion ng Sultan 900 Capital sa Northport. So ibig sabihin, all in all, mas may karapatan pa rin sila na mag-desisyon sa Northport kaysa SMC. Tsaka di ba magpapalit ng CEO ang Northport? Yan ang sigurong dahilan. Ang bagong CEO daw walang pakit sa basketball or kung ano man yung farm team na yan. Ang dating CEO ng Northport nakapag-isip-isip na ibenta ng franchise dahil meron namang makulit na kumpanya ang gustong bilhin ng NP. Kaya bibigay nila. Siyempre ano pa ba kundi ang strong group athletics. Malapit na raw mangyari yan. Sa maniwala kahit sa hindi, kumpirmado na po yan. At ang SGA naman nangangati na kasi gusto na nilang bilhin ang kumpanya nang sa ganon makapagsimula na sila sa kanilang sariling dinastiya. At hindi lang yan, meron pa tayong isang good news. Dahil sinang-ayunan po ni Kume ang pagpasok ng kahit anumang teams. Kahit SGA pa yan. So dito ko lang din nalaman na kaya pala umalis Charles Hughes sa Converge dahil kailangan siya ng SGA na malapit nang pumasok sa PBA. Para sa akin ito na yata ang pinakamagandang desisyon na ginawa ng PBA sa buong buhay nila kasi maraming PBA governors daw ang nagsasuggest nito sa PBA board. Kumbaga nagkaisa sila at nilaban talaga nila ang pagkakaroon ng isa pang malaking kumpanya sa PBA. Good job! Buti nga't naisipan nila yan. Minsan na kasing nasira ang pangalan ng PBA dahil sa nangyaring pag-exit ng Terra Firma dahil doon sa issue ng farm team na nagiging bold na sa pamamagitan ng Terra Firma Jeep. Ngayon na-open ang PBA pati ang mga PBA governors, meaning wala nang hocus-pocus. Bibilhin agad yan ng SGA. Sigurado ako na mas magiging exciting ang labanan sa PBA kapag merong isang team na palaban na pang-international ang datingan. So para na rin silang kumuha ng guest team nito mula sa ibang bansa, diba? Dito na masusubukan yung sinasabi nilang Gilas versus SGA. Next vlog, itatopic natin yung mga players na makakapasok na rin sa PBA sa wakas gaya ni David Deponso at Renz Abando. Tapos may big time import pa yan sila, diba? Naku, exciting talaga. Ano-ano kaya ang mga limitasyon ng PBA teams? Maverick Ahanmisi, isa sa mga matatamaan sa konting changes ng Ginebra na gagawin na after nitong conference. Ang ibig kong sabihin, manalo-matalo sila sa finals na to, tuloy pa rin ang trade. Naintindihan ko naman si Coach Team sa galawang to. Recently, naging inconsistent si Mav sa kanila. Sa nakikita ko, hindi siya bagay sa system ni Coach Team. Mas lumiit pa yung playing time niya dahil sa pagpasok ni RJ at pagbalik ni Jamie Malonzo. At dahil limitado sa floor, kaya yung efficiency at kumpiyansa niya unti-unting nababawasan. Hindi lang daw si Mav ang matatamaan sa trade na to, kundi pati si Jeremiah Gray. Naku po, kababalik lang niya. Dahil ba yan sa injury na natamo niya dati? Sino ba ang tatanggap sa isang injury prone? Tsaka wala pa siya masyadong napapatunayan sa kanila. Anyway, business lang kasi yung basketball. At anyway, kung meron kayong gustong palitan sa Ginebra, sino-sino sila at bakit?